Isang mapagpaalang hapon sa lahat ng ating mga manonood sa buong Pilipinas. Ngayon po ay isang kalambag episode na naman po ating matutunghayan at mapag-uusapan. Ito ay patungkol sa ating mga haligi ng tahanan, which is the Father's Day. So ngayon, marami po tayong makakasama. Ito ay mga di-kalibreng mga kabataan sa Pilipinas. Ako po si Rhea Mhm. Chiquitan, Kim Kidapawan, Kalambag. Next is isa sa mga talagang mga active na mga members ng Kalambag. Ito lang iba si Kuya Kim. Okay, Kuya Kim, ikaw na naman. Wait lang, ako Rhea, kasi parang ako ba Rhea? Ako ba sunod? Yes po. Yes. Ay, kasi sorry. Naghang kasi no, yung sa, at muli na naman pong nandito. So, for 3 weeks, no, na talagang nasaksihan nyo kami ni Rhea. I think, si Rhea, 4 weeks na siya. So, ako 3 pala. So, ayun na. So, we are so excited to be with you guys again this afternoon. So, hope you enjoy. And of course, pasa ko na kay Elisha. Pakilala ka naman, Elisha. Hello po, hello viewers. Ako po ay si Elisha Junior Gallego mula po sa Kalambag NCR. And ako po ay nagbabalik muli dahil hindi po ako nakasama these past few episodes, no? Nakatapos lang po ng school year and I hope that everyone's okay naman po and enjoy po dito po sa aming episode ngayon. So ngayon, sa mga hindi nakakaalam, makakasama po natin si Kuya Roger, pero pagpasensyahan niyo na po kung hindi po natin hindi po kung along the way hindi po masyadong maganda yung connection ni Kuya Roger. So ipapakilala po na Kuya Roger, nandiyan ka po ba? Hello po. Ayan. Ako po si Roger Diogatan po. Lagi po nila para sa pag-share po ng ating buhay sana po sa mga pagiging kaibigan. So, na po ang inyong podcast. Enjoy niyo po ang amin. Iba isa niyo. Maraming salamat po. So ayun, talagang nasaksihan niyo yung pagiging mahina ng signal. So nandito naman kaming tatok na handang saluhin si Kuya Roger sa mga hindi natin maintindihan kung may mga nasasabi siya. We are here naman tatlo. So Kuya Roger, just sit back and relax and tayong lahat ay mag-enjoy ngayong usapan na ito. At ito ay patungkol sa ating mga haligi ng tahanan. So last Sunday ay napag-usapan natin ang Araw ng Kalayaan. Nakasama ko dito si Ate Mary, sa Reels, si Kuya Joshua, and dami kaming natutunan doon, hindi lamang sa ang kalayaan itself, yan, mga epekto nito sa ating society at paano nito nakukuha their inequality. Ayan. Kuya Akim, so sa first na pag-uusapan natin, may mga tanungan. Siyempre, una kong tatanungin si Kuya, kumusta ka naman po sa pang third day na episode? Ayan. Ayan, no? So, ayun, exam week kasi namin today, no? Until Wednesday, I think. So, yun. And palawa, we have to, pa rin. Kumbaga, ongoing pa rin yung, namin, yung academic year, no? Di pa kami nagtatapos in college. So, still, keep going pa rin naman, no? May mga upcoming events, activities pa rin sa school. Of course, we have, of course, sa day of taking na namin as newly elected officers, no? From USLKCC. So, congratulations na sa mga newly elected officers ng University of Southern Mindanao, Kidapawan City Campus. And of course, I would like to congratulate also yung mga students na nakapasa sa tawag nito,
nakapasa sa, aside dun sa LET examination, yung nakapasa sa entrance exam na makakapag-aral sa USNTCC at sa iba pang mga mag-aaral natin dyan na hanggang ngayon ay nagtitake pa rin ng, ng entrance exam. So, God bless and keep up the good work. So, ikaw naman, Elisha, kamusta yung buhay mo, Elisha? Since you mentioned a while ago na, ayun, medyo matagal-tagal ka, no, na I think mahal ka talaga pinagkakabisihan. So, kamusta ka as of today? Ngayon po, sobrang saya ko po. Kasi, yun nga, tapos na po yung school year. Makakapagpahinga na for like 2 months. Ayun. Tsaka, um, wala na pong mga school works na tatapusin for 2 months. Pero, I'm using my time na rin to advance study, no? I would also like to congratulate po yung mga graduates, tsaka yung mga nakapasa nga po sa entrance exams sa different schools, and ayun po. Ayan. And napapansin natin na si Elisha So, is tanongin naman din natin, bago. Rhea. Si Kuya Roger pa, tanongin natin si Kuya Roger kung si Kuya Roger. I think nag-disconnect po si Kuya Roger po. Na-disconnect na talaga Oo, si ayun Kuya. talaga, no? Oo. Mahirap talaga yung signal sa kanila, oh. Even naman dito sa atin, but still laban pa rin. Pero iba talaga doon sa kanila, no? So, that is why, no, hoping, no, that soon, may maganda internet na kina Kuya Roger, yan sa ganun ay tuloy-tuloy yung ito yung pag-uusap ng mga kalambag na galing sa lakas. So, back to you, Rhea. Mm-hmm. So, ayan. Naman yung mga sitwasyon ng mga kabataan ngayon sa iba't ibang lugar. So, kay Kuya Akim, okay na. Good luck sa iyong final exam ngayon. And sa kay Elisha, welcome back. At nagbabalik ka na naman to share. Magkulitan tayo dito sa Kalambag. And for today, I would like to share a short and brief history kung paano natin paano nagkaroon ng sineselebrate natin tuwing June, which is the Father's Day, tuwing June 19. But for today, it's on, dahil ang Kalambag ay tuwing Saturday lang, so hindi natin matsyatsyempohan na talagang sa Father's Day tayo magkakausap. So for now, I would like to share ang Father's Day ay ginita noong June 19, 1910 in Spokane, Washington. Hindi po siya original dito sa Pilipinas. Ito ay noong June 19, 1910 sa Washington. Ang araw na ito ay inumpisahan ni Nora Louise Dodd upang bigyang parangal ang yudong ama na si William Jackson Smart na itinaguyod silang 6 na magkakapatid after na namatay yung kanilang ina after giving birth sa kanilang youngest sibling. So, ito ay talagang nasaksihan niya paano naging haligi ng tahanan yung kanyang ama. After namatay yung ilaw ng tahanan nila. So, 6 silang magkakapatid. After nag-give ng birth yung mama niya, sadly namatay niya. Tapos ito ay naging ito ay inaprubuhan at pirmahan na kanilang dating presidente na sa President Richard Nixon noong 1972. So matagal-tagal na pala, no? Ilang years na, ilang hundred na palagi natin celebrate yung Father's Day. And so may lang ako, para sa inyo, ano po yung para sa inyo, ano po hulugan ng salitang Father's Day sa pagkakaintindi nyo lang? Okay, start tayo kay Elisha. Sabong balik lang si Elisha. Sa aking palagay po, ang ibig sabihin ng Father's Day o araw ng mga ama, yun nga, yung araw po na kung saan na i-honor natin yung ating mga haligi ng tahanan, no? Sa araw na ito, binibigyan natin ng halaga ang kanilang mga sakripisyo at mga ginagawa para sa atin na kanilang responsibilidad bilang ama. Okay, Kuya Akim.
Ayan, no, so dagdagan ko lang yung sinabi ni Elisha. So, for me, it's a recognition, no, of our fathers in the whole world to, of course, giving them a tribute, no, for all that they did to us. Especially, being a father is not easy. Sabi nga nila, dinika nga nila na talagang isa from, isa talaga taga-provide when it comes in one family. If we gonna base the family system natin, ha? Especially here in the Philippines, no? Particularly in our culture, that of course, provider, in fact, may isa father. So, yung talagang kultura natin na lagi natin pinagbabatayan when it comes sa family, yung pagiging role ng father. Then until now, still, yun pa rin yung nagiging basis. And until now, yun pa rin yung nagiging role. So there's a changes. Still majority is, of course, yun po. Father is a provider of in one family and yun. So, isa yun naman, Rhea, no? Isa yun naman, Rhea, ay, kasi, nandito na kasi si Roger. No, sorry ako. So, hi sa'yo, Roger. Hello Ayos ka po. lang ba, Roger? Opo, nandito na po sa Ayan. bukid. So, para ba sa'yo? Naghanap po talaga ng signal. Ayan. So, kamusta ka naman, Roger? Oo. Clear naman yung Okay voice mo, lang Roger. po. Ayan. So, sa'yo ba, Roger, ano yung Father's Day para sa'yo? Para sa akin po yung Father's Day is isa po talaga sa pinakamahalagang mahalagang araw o para sa mga tatay natin. So, pag Father's Day po talaga, ito yun nga po kanina sinabi ni ate na ino-honor po natin yung ibig sabihin ng father. Ibig sabihin po is hindi lang po mga heroes, kailangan din po natin i-honor yung mga kahalagahan ng ating tatay, lalo na po sa mga sakripisyo po yung ginagawa nila, lalo na po sa mga tatay po talaga na ginagawa po talaga yung best nila para mabigyan ng magandang buhay yung pamilya nila, lalo na po yung mga anak nila pong nag-aaral. Kaya yun po yung para sa akin, yun po talaga yung ano ng Father's Day. Mm. So, para naman sa akin, so walang ibang susunod, ako na yung last. So, for me naman, I would find the word Father's Day as it's a day of celebration sa nila hardships. Kasi yung pagiging ama is hindi po biro. Kasi yung pagiging ama ay kailangan nating pagplanuhan kasi hindi natin alam yung dadating na mga obligasyon at mga responsibilidad ng isang ama. At ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nagsisilbing ama, kahit man physical na lalaki, ganun. At ama sa isang pamilya. Ako ay sumasaludo po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta sa inyong mga pamilya. And of course, yung sakripisyo sa pang-araw-araw upang mataguyod din yung ang inyong mga anak sa aral kahit na sabihin natin hindi tayo pinalad sa pinansyal pero nandito tayo talagang willing gawin yung lahat upang mabigay at matustos yung mga pangangailangan ng ating pamilya. Ayan. So, ako muna yung unang magsasalita patungkol kung paano natin i-celebrate ng birthday. For me, a little background lang. Sige. Na birthday din yun. So, nagplan ako at yung mga pinto na mag-celebrate, no? Pabigyan natin ng kahit kunting pa-cake lang yung mga father natin. Kasi, pansin natin yung hindi sila nagpapakita na totoong emosyon nila. Parang tinatago nila yan. Hindi nila ipapakita na na-appreciate kanila. Talagang ganyan yung mga papa, di ba? Hindi nila pinapakita talaga. Kaya natin din inside, natatouch nila sa mga ginagawa natin. And ayun, nag-celebrate kami doon and it's our first time siguro nagyakapan. parang may mga tinatago pa lang mga feelings yung mga
yung mga father natin, hindi lang natin alam. And sana umabot yung mga times na hindi lang isang beses lang natin gawin yung sa mga father natin. Gawin natin parang gawin ugali lang din natin para ma-recognize yung mga sakripisyo natin sa kanila. So, ikaw, Kuya Akim, paano nyo sineselebrate yung Father's Day? So far, no, since my dad is not here, no, he's currently in Luzon, so we're just talking, ano lang, social media, ganon, chat-chat. Ayun. So far, we're just, ano lang, tawag nito, calling with him, ganon. Then, of course, greetings, ganon lang. Then, tawag nito, anong ba tawag ito? Yun, parang sa posting lang in social media. In that way, Oo. no, of course, may mga tawag na tayo nito, mga long distance relationship, no, sa sons and daughters of towards their fathers, yun. That's still, even you're in the long distance, but there's always a way, no, to celebrate the Father's Day, no, especially currently, no, that tawag nito, social media is very relevant, so we can use that as to celebrate the Father's Day. So, ikaw ba, ano, Oo. Elisha? Oh, paano mo sinaselebrate? Ay, si Elisha ba yung kanina? O si Rhea? Si Elisha na. Oo, si Elisha na, o. Sa inyo ba, paano mo ba Um, sinaselebrate yung Father's Day sa family niyo? so, sa araw po na to, di ba? Syempre, yung highlight ng day na to is yung father. So, parang kami po ng mga kapatid ko, we give our thanks sa tatay ko, sa father po namin, sa pamamagitan ng pagbibigay po ng regalo. Hindi po yan mawawala like every Father's Day. Tapos po, Mm-mm. throughout the day, we let our father decide kung ano po yung gagawin namin. So, kung paano namin i-celebrate. Iba-iba po yan every year. Minsan kakain, minsan maglalaro. Ayun po, siya po yung basically yung highlight of the day po sa Father's Day. Ayan, nakaka-touch naman. Mm. Kasi pamilya is nabibibiyaan ng ang tawag yung talagang buo at masayang pamilya and Mm-mm. thankful na and willing to give their time kahit isang araw maging memorable sa kanilang mga buhay yung parang sila yung talaga yung Father's Day nga yun itself. Kaya Roger, para sa naman po, ano po yung, paano nyo po sineselebrate yung Father's Day? Para sa akin po ay ano, mukhang naubusan na ako ng sasabihin pero meron pa akong idea ay ano, may sasabihin pa naman ako kahit papaano. Sa pag-celebrate po ng aming Father's Day is binibigyan po talaga namin ng time yung tatay namin para sa gusto niya pong gawin. Minsan po kasi ginagawa na lang po namin is sama-sama po kaming kumakain, tas kwentuhan po hanggang sa matapos po yung araw. Pero pagdating mo naman po sa mga time niya po is tinutulungan naman po namin siyang pagaanin yung trabaho niya para hindi na po siya ma-stress para yung pagiging father niya po is ma-enjoy niya naman po kahit isang araw lang po. Mm. So talagang quality time yung banding nila Kuya Roger. So, no, thank you po sa lahat ng opinion ninyo. Talagang naliliwanagan tayo, hinay-hinay naliliwanagan tayo sa mga ano yung mga pakulo natin every Father's Day. So, for sa inyo naman, no, kasi marami tayong nakikita. Hindi naman lahat ng ama, papa, tatay is talagang yung sinasabi natin mabuti, di ba? Yung iba, Mm. ano, nila. So for you, ano ba yung ideal or ano yung mga traits ng isang ama para sa inyo? So una natin yung nagsalita si Kuya Roger, ikaw po. Unahin natin si Kuya Roger. Baka yung signal kasi. Oo. Hi, Roger. Okay ka pa ba dyan, Roger? O, di ba?
Talagang So, mahina ayun. talaga. No? Sige. Sino naman? Saan yung team? Sasalo kay Kuya. Sino ako? Sige, ikaw na lang. Ayan, so traits. No? Sometimes kasi, no, our fathers are more likely, tawag nito, very protective, no, especially if they have a daughters, no. They're super protective, no. Lalabas ng bahay, ayun siya. Saan ka pupunta? Ganyan. Ang daming interrogation. Kasi iba talaga yung trato when it comes sa mga sons. Unlike sa mga daughters, no? Kasi grabe. Especially in our culture, ha, that, of course, kailangan protective ka pag anak ka na babae, ganun. So, isa yun sa mga factors din na nagiging traits ng mga fathers natin sometimes, but still, kumbaga, isipin natin na, this is their way to show their loves to us, no, na they don't, they don't want na may mangyari sa ating masama sa labas, especially kung gabi, ganon. And of course, okay, sana, sabi nga nila, no, kung lalaki ka din, pwede kang gumala, ganon. Your father allows you to, tawag dito, to gala-gala there, but ayun, daughter ka, babae ka, so, ayun, kailangan kang higpitan, but, kumbaga, it's their way to protect you, ganon na lang. So, na natin na ganon. So, no, isa yun sa mga, talagang part talaga sa ng kultura natin na, yung mga nakasanayan na sa isang, sa isang pamilyang Pilipino, kung nga nila. So, ayan, meron na ba si Roger? Hi sa'yo, Roger. Yes po. Nawawala po kasi yung net kahit nasa bukid na po ako. So, Roger, so, ano ba yung mga traits sa isang father since sabi nga niya ako may maganda, ay, meron din yung hindi magaganda, no, na mga traits o yung mga characteristics ng isang father. So, ano ba yung something like napansin mo na traits or yung something like hindi naman sabi natin na pangit o yung hindi masyadong yung parang hindi, kumbaga, hindi naman siya tama. Ano yung term natin yung kanina, Pwede ko ako yung term eh. Yung traits na lang o yung pagtrato Yan na ng yan. papa mo. Oh, yun na yun. Yun sa akin Nakatang. po ay, pero parang ano na rin po kasi parang ano na rin po sa Pilipino, sa ating Pilipino, Oh, yung pagkasalanan ng kapatid mo, kasalanan mo na rin. Ganun mm-mm. po kasi nangyayari, parang halimbawa wala ka pong alam sa ginawa ng kapatid mo dahil ikaw nga po yung kuya, eh malamang ikaw yung pagagalitan dahil ikaw yung nakakatanda. So, minsan po kinaiinisan ko po yan kasi wala po akong alam, tapos bigla pong nagagalit sa akin kasi nga po kasalanan ng kapatid ko. Then nadadamay naman po ako. Ayun, minsan kinakasama ng loob ko, pero tama naman po talaga yung ginagawa niya minsan kasi ako po yung nakakatanda, dapat mas alam ko pong bantayan yung kapatid ko kasi hindi naman nila alam kung ano talaga yung tama at mali kasi nga tawag doon musmus pa sila. So dapat kuya talaga yung mag-guide sa kanila ng tama at mali. So yun po talaga yung pinaka ano sa akin na ginawa ng tatay ko na ba't ako yung may kasalanan? Eh, hindi naman ako yung may gawa eh kasi nga ikaw ang kuya. So yun lang po. Ayun, parang tawang-tawa tong dalawa kanina I think I think nakarelate tong dalawang to. Ikaw ba, Elisha, nakarelate ka ba? Oo po, nakarelate po ako sobra sa mga sinasabi niyo. Lalo na po yung sa'yo, Kuya Akin. Very overprotective po talaga yung mga ama natin. Siguro nasama rin yan sa culture natin. Sige, I will share my opinion naman po. Sa tingin ko po ang katangian ng isang ama ay willing mag-take ng responsibilidad. Yung, kasi ang main job ng mga ama na nandyan is to give the needs of their family. So, of course, kung to consider someone as a father, he's willing to take responsibility para sa pamilya niya. So, ayun, saludo po talaga ako sa mga ama dyan na very hardworking, lalo na po yung father ko. Ayan. Kay Elisha, super hardworking yung
uh, father niya, and nakaka-proud din bilang isang anak, 'di ba? Nakita natin at parang na-recognize natin yung mga ama natin, and very thankful, no, yung ganito yung mga ama natin, hindi sila nagiging pabaya. And for me naman, I would define kung ano yung mga traits ng isang father. So yung para sa akin, yung ama ay isa talagang matapang na nilalang. 'Di ba? Kahit ano yung mga pagdaanan nyo sa buhay ninyo, ah, siya at yung mga nanay at yung katuwang sa mga problema. And of course, super relate ako sa sinabi ni Kuya Akin, kasi for my personal experience talaga, kapag tumungtong na ng mga 4 p.m., hindi pa ako nakakauwi. Talagang todo, parang wawasak na yung yung phone ko sa missed calls, ganon. Asan ka na? Ganito, yung papa mo nandito. Ganon, marami siyang sabi. Tapos kapag nakakauwi na ako, yung mga words niya, talagang totoong totoo, walang filter yung sinasabi nila. 'Di ba kasi we're old enough na kasi na makakaintindi tayo sa mga bagay-bagay. And sa mga teenage na mga papa, 'di ba? Yung iba ito yung mitsa ng mga nagiging single mom dahil sa mga mga binatang hindi pa talaga ready maging ama. So, Mm-mm. uh, yun sa mga talagang buong puso nilang tinanggap yung responsibility ng isang ama, and ayun, sa magiging ama pa. So, take the risk talaga, kasi yung pagiging ama hindi po isang hindi po laro-laro lang. Wala yung responsibility na, and kapag bubuo talagang hanap at hanap ng paraan upang mataguyod yung mga gusto ng mga anak nyo, kasi ayaw natin umabot sa time na susukmatan tayo ng mga anak natin dahil sa mga maling nagawa natin. So ayun, sa pagiging ama, sometimes kinukulang tayo kinukulang tayo sa responsibility. Hindi naman lahat ng ama is talagang perfect. Masasabi mong yung papa ko ganyan ganyan. Bilang anak na lang din, intindihin din natin, papagod din yung mga parents natin. Hindi lang yung ama natin, pa rin yung mga mama natin. Mm-mm. Ayun. Wow. Na-overwhelm ata tayong lahat, ha? Na-overwhelm kasi Rhea, Elisha, tapos si Roger pa kanina na talagang sinabayan pa yung parang, oo, no, mapapagaron ka talaga. Then, of course, ganun naman talaga, no, when it comes to our Father, no. Tama yung sabi na that there's no perfect Father, there's no perfect in this world, oo nga. But we're always, kumbaga, everything happens in a reason. Then, of course, tama-tama rin yung sinabi kaya ni Rhea, kaya yung tungkol dun sa yung dun sa nagiging, yung nababayad yung mga anak, minsan talaga napapariwara. Especially yung mga talaga, no, yung mga babae, yung talagang kadalasan nahahantungan, no, na kung babae ka man, na disgrasya ka, hindi yung disgrasya na accident talaga dun sa ha. Kung disgrasya ka, ayun, siyempre, yung nakadisgrasya sa'yo, he is not ready to, to become a father. So, ayun, tatakasan yung responsibility. Ganun. Pagdating naman dun sa mga babae talaga, ayun, sila talaga yung kawawa. So, yun yung talagang, talaga, no, na our Father really protects us, especially women, no? Especially yung mga babae. Claim it da, oo. Tayo yung mga babae, no? Char tayo yung mga babae, char. Oo, char lang yun. Pero yun talaga yung mga babae na naprotektahan talaga. No? So, dapat no, talaga natin mapahalagahan, dito, ma tawag yan, no? O sa kapalagaan mga tatay. So, ayun. So, gusto ko malaman na naman pala mula sa inyo, no? Of course, nabagit kanina yung may mga traits, yung mga tatay ninyo, no? Nabagit ninyo. So, I know meron pa kayong mga hindi nabanggit, no? So, para ba sa inyo, ano yung gusto nyong yung, katangian, no? Ng inyong tatay na gusto nyong tularan. Iba kasi kapag when we say lalaki na son o mga sons,
they're always looking up to their dads. Then mga daughters naman, they're always looking up to their mom. So, parang may thesis kasi na ganyan, no? May research na ganyan din. Nakalimutan ko yung ano. So, ayun, may pag-aral na gano'n. Especially sa Pinas, gano'n talaga. But, ayun, magka-oppose naman. So, ano yung gusto niyong tularan na ulay ng tatay ninyo? So, unahin ko si Elisha. Ako po, I really idolize my father. Kasi the way he works talaga, sobrang tutok na tutok siya sa job niya. Pero hindi niya hinahayaan yung pamilya. So, siguro yung katangian ng father ko na gusto kong makuha din is yung um, being resilient. Kasi kahit na stress na siya, hindi niya hinahayaan na maapektuhan kami dun sa stress na natatanggap niya. And he always validates our feelings and thoughts. So, I really love my father about that. And I want to get that thing to kasi minsan na take out ko yung mga galit ko sa ibang tao. So, gusto kong matulad sa tatay ko na kaya niyang iyan na yung kaya niya i-separate yung work life niya sa family life niya po. Yun lang po. Ikaw po, Ate Rhea, ano po yung katangian na gusto niyo makuha sa father niyo? Kung ako, papipiliin ako, marami kasing traits yung papa ko na gusto kong manahin. Kasi hindi siya yung traits na simple lang na makikita mo sa isang ama. Nakikita ko yung gusto kong manahin, yung gusto kong sundin yung pagiging ni papa. Yung pagiging hindi naman sa word na burara, yung talagang pagagalitan yung anak dahil sa maling nagawa. Yung parang ipaparealize niya talaga na mali ka at nagagalit kami sa ginagawa mo. Ganun. May malaki, maliit. Talagang sometimes napapalo kami talaga ulitin yung ganun na mga ginagawa namin. And kita ko naman sa kanila yung parang ito yung kasi sa kultura ng mga Pilipino, kapag parang ipita na sa iyo, 'di ba, parang masasabi mo talaga sa isipan mo, hindi nila ako mahal kasi sinasaktan ako, kanan. Pero eventually, paglaki ko, unti-unti kong na-realize na ganito kung hindi ginawa natin yun. Parang mali talaga yung ginawa ko. Gusto kong manahin sa kanya yun at hindi yung pagpapagala. Gusto ko yung relasyon sa communicate nyo, sa kasalanan, talaga hindi pinapalipas. Parang ganun. Kasi kapag bata ka, ginawa mo yun, gagawin ko ulit kasi hindi naman ako pinalitan, ganyan. So, I want to pagalitan talaga yung mga anak niya. Hindi ginagawa, sa walang bahala yung mga kasalanan niya. So, kay Kuya Roger, kayo po, ano po yung traits, hindi, yung gustong tularan? Yung sa tatay ko naman po is halos lahat naman po ng tatay hindi na po magkaparehas ng ugali. Pero sa tatay ko naman po is yung pagiging responsibilidad niya po kahit ano na pong trabaho kahit ano na pong trabaho yung kinukuha niya po basta may provide lang po siya sa amin. Tas yung pagiging niya po, pagiging mabait niya po. So actually po mabait naman po talaga ako. Kaya lang pag minsan lang po talaga is depende po talaga sa nakakasalamuha kong tao kasi minsan po yung ibang tao hindi mo alam kung ano yung sinasabi sa'yo. Kaya yung ginagawa ko na lang po minsan sinahayaan ko na lang po kung ano yung sinasabi nila. Tas yung sa tatay ko naman po, yun nga po, pagiging mabait tsaka yung pagiging responsibilidad niya is yung pagpapakumbaba po. Parang bihira ko po siya makitang makipag-away sa mga
kapitbahay. Kumbaga, ginagawa niya lang po talaga is kinakausap niya, ganun po. So, balik Saka, kung ano, tayo, tapos Kuya Roger. Yan. Kuya Roger, yung internet natin, dyan talagang nasasalo ng sa, no? Sa tanong na ito kay Kuya Akim. So, ano yung Mm, katahikaran sa iyong mm. papa? Actually, nabanggit nyo na lahat, no? Ayun. But for now, let me elaborate that one. So, ayun, no? Gaya ng sabi nila, no? Na of course, yung mga natin, tatay natin, mostly talaga is they are responsible. Yung sabi ni Rhea kanina, no? Na talaga mapagkumbaba, ganon, no? Na talagang ano, but we cannot say that all that all the traits that you have mentioned are found in all of the fathers in this world. Sometimes the reality is that may mga tatay na ganito, may mga tatay na ganyan, no? That is why in Inet Philippines, we are advocate for positive discipline, no? We are against, no, we are against on, tawag nito, corporal punishment, or when we say corporal punishment, ito yung pamamalo or any, ano, any violent, actions that, o mga adults na ginagawa sa mga kabataan. So that is why, no, halaga na, maganda talaga yung good communication na, of course, father to sons, father to daughters, so that we can eliminate all forms of corporal punishment, and as well as, no, maprotektahan din yung mga kabataan, no, under RA 7610. Hindi ko talaga yung makakalimutan na RA na yan. Talagang pagtapak ko ng Inet Philippines, yan talaga yung hindi naman minemorize. Talagang, yan talaga yung sumuksok talaga sa ano ko, sa kokote ko. Since Inet Philippines are go, no, or are supportive of the child's rights, no. Dahil ng Kalambag, ito yung naging patron natin. So we really hope that our father also would support our children's, whatever happens, no, sometimes talaga yung mga bata tayo, no, di naman maiiwasan na talaga matitigas talaga mga ulo natin. We cannot deny that. But, but our fathers are always here to support us, to give us an advice, to guide us, no, in a positive way, na talagang matututo tayo, as well as our rights must be protected as well. No? So, ay, ayan, no. So, natawa na naman si Elisha sa si Rhea. I know si Roger na natawa rin dyan. No, gabi mga flashbackings, ganon. Yung parang ang dami nating naaalala, pero dahil nga sa limited na oras, ayan lang, no, yung meron pang internet connection, talagang napakahina rin. Ayan, so laban na laban lang tayo. So, ayan. So, I think maganda-ganda itong susunod natin na pag-uusapan, no? Na talagang meron talaga yung tinatawag nito na parang, ewan ko ba, correlation ba o comparison siya. So, ayan. Tingin niyo ba kung magiging superhero yung mga tatay ninyo? Sino siya na superhero at bakit siya? Katulad ng ganitong superhero. So, so isipin niyo na kung kung kanino niyo itutulad na superhero yung mga tatay ninyo. Ayan. So, I think si Elijah parang may naisip na ata kasi patawa-tawa na siya. Si Elijah pala, oo. Sige, inahan mo na, Elijah. Sige po. Kung superhero po ang tatay ko, siguro po magiging siya si Superman. Kasi, um, malakas po yung tatay ko and he also has the power po sa brains niya. So, pag ikumpara natin kay Superman, ayun, malakas, matalino. Also, ang tatay ko po, very caring siya sa kapwa niya. Actually, mas inuuna niya nga po ang iba kaysa sa sarili niya. So, ayun po, he's very like Superman. Ikaw po, Ate Rhea. So ako, kapag, hindi kasi ako fan. Pero yung pinakamalapit talaga compare ko sa papa ko is yung green, yung si Hulk. Kasi yung papa ko is a farmer, and yung mga mabibigat na gawain, nagagawa niya lang mag-isa. Like,
pupunta siya doon sa sa babang bahagi ng farm na pinagpapakain niya, tapos pupunta na naman sa taas, tapos magpapakain, tapos ano, sa bibigat ng mga bagay-bagay doon, and parang ganun na nga yung gawain niya bilang si Hawk, ganun yung mga bagay dito sa mabigat, talagang unang one call away natin, no? Kasi papa kasi natin malalakas talaga yan, and yung puso ng papa ko hindi siya matitibag. Kahit anong Oo. problema, hindi ko siya nakikitang umiyak, ganun. Mm. Ever since. Ayan. Ayan, Rhea, no? Kay Elisha, Superman. Tapos kay Rhea naman si Hawk. No? Baka di nyo kilala kung sino si Hawk, ha? Yung yung malaking katawan na color green. Tama ba? Tama ba, Rhea? Oo. Oo. Sa'yo naman, Roger. Sa'yo naman sa'yo. Gusto namin marinig. Oo. May Hook na tayo. Um, Meron na tayong Superman. Sa'yo naman, sino? para po sa akin, Oo. yung father ko po is si Captain America po. Kasi ano po, Ayan. kumbaga, Oh. Sige nga, bakit? kaya Captain America po, kalmado po siya, pero kung makipaglaban po kahit sino na lang po yung kakalabanin niya, tuloy niya lang po yung gusto niyang mangyari, maipanalo lang po yung laban. So kay tatay po, kahit ano pong trabaho yung pinapasukan niya po is talagang tinatapos niya po agad. Din kahit sobrang layo niya po sa amin is nagagawa niya pa rin po ng paraan kung paano niya mai-provide yung gusto namin, kung paano niya po kami kausapin, kamustahin, kung kumusta na po ba yung pag-aaral namin. Then, yun nga po, sa kasasabi ko lang po kanina na nasa malayo po sa uwi niya lang po kanina, then umalis na naman po siya para po magturo sa TESDA nga po. Then, kinabukasan na naman po ulit, aalis na naman po siya. So, ang gusto ko lang po sa kanya is laban lang laban po kahit mahirap. Then, balang araw po masusuklan ko din yon. Kaya, ang tatay ko ay si Captain America lang po. Ayan. So, so, sa mga nabanggit natin ng mga superheroes, ito yung mga superheroes na hindi basta-bastang, ito yung mga talagang kilala sa usapang superheroes. At hindi natin na ipagkakaila na sometimes nako-compare natin yung mga parents natin, especially yung mga tatay natin sa kanila. Siyempre, may mga Superman tayo sa buhay natin. Iba't iba. May mga may mga superhero na hindi lang natin nakikita sa tatay natin. Di ba may mga tumatayong tatay din yung iba. And ayun, I am very happy no na kahit absent yung mga papa nila sa buhay nila, may tumatayong superhero, no? Handang magligtas sa mga responsibilidad na iniwan sa kanila. Ate Rhea, no, siguro sa sinabi niyo po, matutukay na rin natin na superhero ang ating mga magulang, no? Kasi napakalaki ng responsibilidad na ginagampanan nila sa mga buhay natin. Pero, since nga superhero sila ng buhay natin, di ba? Paano niyo naman pa naipapakita ang pagmamahal at suporta sa ating mga magulang, lalo na ang ama? So ako yung mag-a-answer, Elisha. Ako muna. Sige po. Sige, yung palaging sinasabi sa akin na kapag mapapakita, hindi naman ito yung parang basihan na pagmamahala namin, yung kapag magtatapos ng pag-aaral, pero ito yung talaga yung gusto kong gawin. Gusto ko ipakita na ako ay porsigido at willing akong sukulian yung mga paghirap nila, and naipapakita ko ito um, kapag ngayon nag-aaral pa kasi tayo, so need natin talagang mag-aral na mabuti o mapakita sa kanila na yung determinasyon natin at yung mga paghirap natin nila ay hindi nasasayang. And sometimes kasi hindi kami vocal na family, hindi yung parang clingy na family na talagang nagayakban ganun, family lang, yung simple lang. And naipapakita namin ito simple way lang, kasi hindi naman lahat ng pamilya nabibigyan ng yung quality time. So sa morning, kami lahat ay walang tao dito sa bahay. So talagang
evening na kami nakikita. So parang ito yung parang nagsiserve as quality time namin, yung kakain kaming sabay-sabay. So parang hindi namin ipapakita yung yung pagmamahalan sa isa't isa bilang sa papa ko. So syempre ginagalang ko din yung papa ko bilang isang kasi kapag yung mga parents natin, I don't think siguro tayo ngayon mga alibang mga lumilipad-lipad lang kapag wala yung parents natin, di ba? So ayun, naipapakita ko sa pag-alang at pagiging mabuting anak sa pinaka best na ito na ginagawa ko, yun. Ginagalang ko yung sacrifices na ginawa niya para sa amin. And Kuya Akims, bakit ka umalis? Bakit ka nawala? So ikaw yung magaan. So ano yung tanong mo, Elijah? Yung tanong ko po is, paano mo po na ipapakita ang pagmamahal at suporta sa iyong ama? Nawala ako kanina kasi nga, di ba, tawag nito. Yun, parang nag-cooling down muna sandali yung phone ko. Ayan. So, I can show my support, of course, to my whole family. So, my father is, of course, respecting them as, of course, the main foundation at all. Main foundation talaga. Kasi nga, di ba, as you show them as respect, you can also kumbaga recognize their authorities na ayun na payuhan ka na sumunod sa kanilang mga payo since kumbaga they have more wisdom na mas alam nila sometimes na mas alam talaga nila most of the time yung mga gagawin, ano yung mga dapat gawin. So, it's very important for us. It's very important for us to listen to them, to respect them. Para sa ganun is, ayun. So, kasi dun pa lang is parang sometimes it's more than enough for them na. So, ayun. I can show my support to respect. Thank you. Char, Q&A lang. Ayun. So, next. Feel ko si Kuya Roger. Kuya Roger. Yes po. Ano po, yung para naman po sa akin is yun po sinabi ni Akim is yung respect po. Pagpapakita po ng respeto sa kanila. Dun nga po sa pagkakaroon ng communication po namin is pinag-uusapan namin po kung ano yung problema. Then pinapakinggan ko lang naman po yung mga decision nila. Then minsan po kasi ako po yung parang sa akin po sila nakikinig sa decision ko is nagtataka po ako, ba't ako po yung kailangan magdesisyon? Kasi nga po is may tiwala po sila sa kakayahan ko at doon sa sasabihin ko. Siyempre, hindi lang po dapat sa akin, siyempre sa kanila din po mismo dapat manggaling yung magandang desisyon para sa buhay. So, pagdating naman po sa pag-aaral, palagi po nilang kinakamusta yung pag-aaral ko. Then, hindi po sila sasawang kamustahin po talaga ako araw-araw. Kahit wala pong pasok, tatanungin kung may pasok ka ba or wala. O may assignment ka ba? Wala. Wala. May load ka ba? Ganito. May kailangan ka ba? Then, yun po. Sobrang saya ko po kapag ganun po yung pinaparamdam sa akin ng magulang kasi yung ibang bata po kasi hindi po nila nararanasan yung ganong treatment galing po sa mga magulang nila kasi yung ibang magulang po is hindi po talaga nila kaya mai-provide yung kailangan ng mga anak nila. Then, na-realize ko na lang po na kahit maliit na bagay na galing sa magulang mo or kahit maliit talaga na bagay is bigyan mo na ng halaga para maipakita mo kung gaano talaga, gaano ka proud sa kanila na merong kang sila. Kaya para po sa mga bata po na gusto po talagang makatulong sa magulang, kailangan tuloy lang yung pangarap nila, wag nilang bigyan ng dahilan na ay hanggang dito na lang ako, hanggang dito na lang siguro yung pangarap ko, hanggang dito na lang siguro yung gusto ng magulang ko. Wag mong sabihin sa sarili mong hindi mo kaya. Dapat sabihin mo sa sarili mo is kaya ko to para sa magulang ko, para sa kinabukasan ko at hindi lang doon para din sa iba pang tao na pwede mong tulungan. Ayun, very well said, Kuya Roger. So, marami tayong nalaman tungkol sa mga mga
mga paraan pa natin pinapakita yung pagmamahal natin sa mga ama natin. So for lastly, kay Elisha, ano naman mo yung mga ways mo para mapakita mo yung pagmamahal sa papa mo? Ayan. Ako po, kung paano ko po ipapakita yung pagmamahal ko sa tatay ko is yung pagpursige nga po sa pag-aaral. Kasi nga po, ang rason kung ba, ang sinabi sa akin ng tatay ko, ang rason kung bakit sila ginaganahan pumasok is yung performance ko at mga kapatid ko sa school. So, para naman may use po yung pag-work po niya, yung pagpupursige niya po sa pagbibigay ng needs po namin. Of course, ako po, magpupursige po ako sa po at po yung may Ang lang. po sa yung po ang maisasakli ko sa aking tatay sa kanyang So ayun, marami tayong syempre, marami tayong mga ginagawa upang um ma-recognize or malaman ng mga papa natin na minamahal din natin sila. Siyempre, sa pamamagitan ng pagrespeto, super basic, no? Pagrespeto sa kanila kasi siyempre, sila yung mga nagsilbing um, Adan at Eva ng ating buhay. Kasi kapag wala sila, wala din tayo dito sa ating kinaroroonan and wala tayong wala tayong magagawa kung wala din sila. Kasi tayo pa rin ang sila pa rin yung kahit anong gawin natin, uuwi at uuwi din tayo sa mga parents natin. So, Exactly. marami tayong gustong pag-usapan, marami tayong gustong i-share, Oo. no? Pero Ayun. no, Ganun talaga yung laging problem, Rhea. gusto ko pa rin ihabol yung last question na to kasi Oo. Maganda rin siya, Rhea, no? once a week, once a year Pero lang kasi usapan natin, di ba? nakaka-touch to, Rhea, ha? Naisip ko kasi yung last question. Pero I think nakaka-touch to talaga. Parang pang beauty queen na question. Char. So, sila, go na ba, Rhea? Go na, Rhea. Kaya mo yan. So, ladies, ano po, ayan. So, yung last question natin for this episode, kasi ito yung moment kasi na parang magbababay na naman tayo, mamaya, next Saturday, iba naman yung topic natin, tapos sa topic na ito, marami tayong gustong ipag-usapan, pero wala tayong magagawa dyan. So ito, para just embrace na lang the episode. So for our last question, ano yung pumatak, ano yung pinaka memorable na payo na galing sa mga papa ninyo, mga tatay, ama ninyo na talagang tumagos at hanggang ngayon ay ito pa rin yung nagsilbing parang gabay ninyo. Ito yung payo na talagang hindi mawawala sa isipan ninyo. So unahin ko si ako muna. Sige, ikaw muna. So, yung yung hindi ko makakalimutan na payo ng papa ko sa akin is wag mo yung mga bagay-bagay kasi may oras at para sa ganyan mga may nakalaang oras para sa ganyan. Let's just say sa ano pag paghanap ng karelasyon ganun. Kasi yung time na nagkaroon ako ng boyfriend, marami talagang mga uncertainties. Marami talagang wag madaliin yung mga bagay-bagay kasi super bata pa and hintayin natin yung time na ito yung sila yung time na yung gagawa ng paraan para sa mga pangarap natin ng mabuti kasi once na nakapag-aral ka, yung bagay kasi na hindi makukuha ng tao sa'yo, hindi lang makukuha yung diploma mo kasi aral may ibubuga ka na nag-aral, may natapos ka sa sa ginusto mo. Yung decision mo sa buhay is
in line sa mga gusto gusto ng parents mo, and ayun, yung pinaka best talaga na payo sa akin is huwag magmadali. Mm-mm. Okay, huwag magmadali, guys. So, sige, ako na, no? Ako na, Rhea. Okay lang ba? Opo. Oo. Sabi ni Rhea kanina, no, yung huwag masyadong magmadali, no? Kumbaga, everything has a perfect time for us na, especially yung pagkakaroon ng relationship, no? Of course, yung parang may mga perfect times na mga, parang sa mga competitions din, ganon. Kumbaga, soon the stars will align on us. Parang ganon yung term. But for me, yung the advice that I'll never forget na patuloy ko pa rin nilalabag talaga. Kung kay Rhea sinusunod yung pero sa akin nilalabag ko talaga. Nilalabag ko talaga, no, is kumbaga to be so dito, don't make it too hard when you are in the battle talaga. Kasi nasabi niya sa akin last year or last month lang when I was the ASD senator in our university. Kasi that time kasi I am third year student. May demonstration, may maraming assignments, requirements, projects, tapos may mga resolutions pang ginagawa, accomplishment reports, no? Mga pending documents in our office. So, nung tumawag siya, no, talagang naiyak talaga ako one time. Kasi pagod talaga ako. Pagod na. Tapos, bakit pala sa tanong niya? Sabi ko naman na, dahil sa mga ganito, ganyan. Dami ko sinabi. Sabi niya, next time, don't take yourself too hard. Bawasan mo na yung load mo kasi magpo-portrait ka na. But what happened? I ran again. I ran again. Pero lower position na, but it doesn't mean lower position. Heavy pa rin siya, no? So, ayun. Hindi ako masyado nagpapaka-stress. If time na pagod na ako or tawag nito yung parang nag-giveaway na yung katawan ko, gusto na magpahinga is, ayun, bibigyan ko rin ng chance na makapagpahinga. But after that, I will continue to my battle as a student. Kasi ganun naman talaga tayo, no? Kailangan din natin magpahinga. Kasi that time kasi, no, parang wala na akong tulog. At I think mga 5 weeks, wala akong tulog. Kasi kailangan kong tapusin si ganito, si ganyan. So, ayun. Parang ngayon lang final time, medyo, hindi naman masyado chill. Talagang chill talaga ako na kung ano lang yung kaya kong isabihan, doon lang. Tapos, after that, sasalang na ako sa examination. Kasi relatable nito sa mga education students, no, na most of our questionnaires is focus yung talaga, talaga yung mga situationals. So, if nakinig ka sa klase mo, ayun, if nag-participate ka, even though hindi ka masyado nag-recall, hindi mo talaga masyado pero somehow, nalalabag ko rin kasi mas nadagdagan tuloy yung loads ko. Ayan, so, ayun. Don't make it too hard. Oh, kasi sabi ko din kanina that the stars will align of us, kumbaga, one at that time, o soon, para talaga sa atin, ibibigay talaga yan sa atin. So, ayan, gusto ko marinig si Roger kasi ang ganda ng niya ng background. Tawag nito, mess in environment. Oo, ang ganda ng kapaligiran. So, ikaw naman, Roger, ano yung payo ng ama mo na hindi mo malilimutan? Yung pa sa akin hindi ko malilimutan is yung patungkol sa pag-aaral tapos sa mapagpili ng mga kasama ko habang buhay. Pero hindi ko naman masyadong muna iniisip yung pagkakaroon ng mga kasama habang buhay. Siyempre, iniisip ko muna yung pag-aaral kasi nga magpo-fourth year na ako this pasukan. So, kailangan mag-focus muna sa pag-aaral. Then, pero hindi naman ibig sabihin nun is pwede natin pagsabayin yung pag-aaral at pagkakaroon ng relationship. Pero mas importante is yung pakinggan muna natin yung gusto ng magulang natin na para din naman sa atin yung pag-aaral is kahit sobrang hirap, tuloy mo lang yung pag-aaral mo. Then, yung palagi niyong pinapayo sa akin na okay lang yan, wag mong isipin na maliit lang yan kasi mas mahalaga yan kasi yung ibang tao hindi kayang makuha yung maliit na bagay na yan. Yung
payo niya po sa akin talaga is yung tagos po talaga sa sa puso ko na palagi ko pong inisip kapag nag-aaral ako ay kailangan kong gawin to para yung sinasabi ng tatay ko is matupad ko balang araw. So, yun lang po. Ayan, parang naiyak ako si Roger na to. Yung kanta, yung kanta ni Freddy Aguilar ata yun na ano, akin pang naaalala, noong si Ay, Amay sige. nabubuhay. Oo. Sabi niya, ay Freddy, pag-aral kang mabuti. Di ko nalala yung todo, pero yun, no, maganda yung ano, parang doon related yung kay Roger talaga. Kasi pag sabi talaga yung mag-aral na mabuti, yun yung nag-sink in sa mind ko, no? So, ayan, maganda. Parang may ano, maganda yung Roger. Very good. So, parang na-relate ko lang siya sa isang song. No, so, ikaw naman, Elisha, no? Ano naman yung payo ng tatay mo na hindi mo malilimutan? Yung payo po na hindi ko po malilimutan is, ang sinabi po ng tatay ko is dream big. Huwag mo hayaan na pigilan ka ng iba't ibang tao na hindi maabot ang pangarap mo. Yung bigla mong babaguhin dahil sa isang tao. Parang, you have to reach that goal. And yun lang. You have to, yung eyes mo, dapat nandun lang sa goal na yun. Huwag mong papansin yung ibang tao. Huwag mong papansin yung sinasabi nila sa'yo. Basta ikaw, ma-reach mo yung dream mo paglaki mo. Yun po yung hindi ko makakalimutan sa dad ko. Kasi parang, nung sinabi niya po yung bigla-bigla na lang siya nagkwento. And yung story niya po as a student really inspired me. So, ayun po. Mm-mm. Ayan, no? So, talagang it's very, ano talaga sa'yo, no, na maging role model, no, when it comes. Kumbaga yung story ng tatay mo is talagang inano mo talaga, no? Kumbaga, if you use it as your motivation, no, to fight for your dreams. Na hindi talaga hayaan na, huwag nating hayaan yung ibang tao na sirain tayo o yung mga pangarap natin. Kasi nga, di ba, naalala ko tuloy yung ano, no, yung pilit tayo binabagsak, lalo na mamayagpag. Dapat ganun talaga tayo na ang taong gusto magpabagsak sa atin, talagang tayo ay patuloy lang tayong nalaban. No? We never let them destroy us. So, ayan, thank you so much sa lahat na nanonood, sa lahat na, of course, nakikinig sa ating programa ngayon, sa ating episode sa Kalambag, no? Para sa paglalahat ng ating napagsapan, no? Ayan, una, nagkamustahan kami, of course, kasi we came from the different areas, no? Roger from Lakas, no? So, Nakasambales, si Elisha from NCR, and Rhea, of course, para magkapit-bahay na kami ng barangay ni Rhea. Yun na kailangan. Ayan. So, pangalawa naman, ayan, na si Rhea, no, discuss na rin yung parang history ng Father's Day. Saan ba ito nagmula? Ano ba yung kwento sa likod ng Father's Day? No? Kung gusto nyo malaman, ay balikan nyo tong episode na to mamaya. Oo. Then, pangatlo, napag-usapan din kanina, aning aming perception regarding sa Father's Day. May kanya-kanya kaming opinion. Napag-usapan din ho namin yung tungkol sa katangian, no, ng bawat papa, mabuti ba o masama. Okay lang po yun, no? Then, of course, yung tawag nito, yung katangian po ng isang ama na gusto natin tularan. And ngayon is yung payo, no, nating magulang na yung ating, especially yung ating papa, na hindi natin malilimutan. Parang medyo nag-emotion na tayo sa part na to. And of course, sa ibang part din kayo, no, talagang todo emotional yung mga, of course, yung mga kasamahan ko dito, no, na halos parang si Rhea, parang halos naiiyak na. Kasi dami niyang flashbacking. But still, it's okay, no? It's because Kalambag also is one way to express your feelings and emotions, no? Na talagang, ayun, supportado kami doon. Ayan, so I think idire-diretso ko na, no? So para sa announcement naman po, so of course, ang Kalambag po ay makapanood every Saturday po yan, 1 to 2 p.m. po. Abangan nyo po ang susunod na episode. Hindi ko man po sasabihin kung ano, para may thrill naman po. Oo. So then, hindi ko nasasabihin kung ano pa yung magiging episode. So, basta abangan nyo lang po mga updates namin sa Kalambag. And pangalawa po, meron din po mamaya na Senior City. Ito po yung pag-aaral natin. Hello, Kuya Aki. Ayan. Mukha po nag-lag si Kuya Akin.
Sige Alay. po, ituloy ko po yung sinasabi ko. Ang sasabihin po sana ni Kuya Kim is, meron po tayong senior city mamaya. Ito ay isang adult learning and education with a focus on the framework of lifelong learning every Saturday po. Mamaya po yan, 7 to 8 p.m. Don't forget to like and follow din po ang FB page ng Kalambag at Inet Philippines, pati na rin po sa YouTube. Ayan po. Meron po ba kayong final words, Ate Rhea? Sige. Binabati ko yung mga kasabahan ko ngayon this episode na congratulations, nataguyod na naman natin yung another successful at meaningful na pag-uusapan natin this afternoon tungkol sa Father's Day. And sa mga viewers natin, sa mga avid fans natin dyan, yung walang sawang suporta ninyo, talagang ramdam na ramdam natin kasi yung views, di ba, yung feedbacking, and yung nare-reach natin ng mga lugar na hindi din alam, nakakapanood din naman sila, and yung comments din sa atin, di ba? So, maraming salamat dahil sa kahit bata pa lang tayo, nagagawa natin yung mga ganitong bagay na pag-uusapan natin, and marami tayong mga collection of knowledge, di ba? Sa kapwa natin mga kabataan. So ayun, ako'y nagpapasalamat sa mga taong bumubuo ng Kalambag at ng Inat Philippines na sa mga sakripisyo din, naging ano din sila, nagsilbing ama, naging haligi sila ng programang ito. And so ayun, see you next Kalambag episode. And ayun, huwag kalimutang mag-share, mag-like, at mag-comment. At ayun, abang-abang sa mga next episodes natin. So, Kuya Roger, may masasabi ka pa ba? Ano lang po, maikli lang po talaga guys. Maraming salamat po sa mga kasamahan ko dito ngayon sa live. Maraming salamat din po sa mga nanonood at lalong-lalo na po sa mga tumulong sa amin dito po sa Init Philippines. Yun lang po, maraming salamat po. Ayun. Ayun. I'll sum everything up na po. And ako na rin po ang mag-end. I want to give all the fathers out there and yung mga father figures po, happy Father's Day po. And to the viewers po na nanonood po ngayon, thank you po for streaming with us this live, June 15 episode, na may temang araw ng mga ama, pagpupugay sa mga haligi ng tahanan. And po, this is now the end of our live and thank you very much. Bye-bye po. Bye. Thank you for watching, everyone.